po siya nag-online, di ko na po siya na-contact. Okay. Nung siya po ay ma-deploy noong June 16, kailan po yung unang communication ninyo? Dalawa. Nung alis po yun, tapos pagdating po doon hanggang noong June 28 po, nakakontak ko pa po siya. Tas Okay, hindi so ko na- dumating siya June 16 din. June 17, nakausap niyo po siya. Anong sabi niya po? Nandito na ako, okay ako, etc. Ganon? O meron agad siyang problema nung pagkarating, meron siyang sinabi sa inyo? Nung pagkalipat po niya dun sa ibang bahay po, yun po sinabi po niya na kinuha daw po yung passport niya. Okay. Anong araw po yon since pagdating niya ng Saudi, kaya niya sinabi kinuha yung kanyang passport? Nung June 25 po. June 25. Okay. Prior to June 25, meron pa ho ba siya mga nasabi, mga reklamo, hinaing? Yun doon lang po sa anak po nung employer niya. Anak ng employer. Hindi raw po niya kasundo. Bakit niya hindi po kasundo yung anak ng kanyang employer, sir? Kasi po pagka ano po siya, yung naghihiram daw po ng baso na magkakabilan daw po siya. Sir, pakilapit sa microphone. Sir, pwede mo alisin yung face mask mo. Total, lahat naman tayo rito nakaano na, di ba? Sige. Sige, sir. Hindi, mga resource person, parang discrimination naman. Yung iba, hindi naka-face mask. Pinag-face mask nyo ba itong silang dalawa? Inutusan nyo? Hindi dapat. Pantay-pantay dapat, porket grabe naman yung mga nakabarong, naka-Amerikana, hindi naka-face mask, tapos itong mga naka-t-shirt, pina-face mask nyo. Ano ba? Committee Sec, kagagawan mo ba ito? Next time, walang discrimination dito, ha? Thank you. Sir, sorry po, Sir Jeriel. Sir Jeriel, hindi niya kasundo yung anak ng kanyang amo. Bakit niya po nasabi ulit yun, sir? Kasi nung time daw po na nagkakape siya, yung baso daw po itinapon ng bata. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung... baso po. Kaya sabi po niya, masama raw po ugali nung yung mga bata. Ano po, yung baso na iniinuman niya ng kape, hinagis? At bakit daw po ginawa yon? Yun nga po yung hindi ko po Lalaki o babae po yung anak na amo? babae po. Si Ma'am Winnie, sister din. Ma'am Winnie, nakausap niyo rin po yung kapatid niyo. Pakilapit po sa mikropono, ma'am. Hindi po. Pero nagsabi po siya. Lapit po sa mikropono, ma'am. Nagsabi po siya sa amin. Ah, Nagpunta po ako nung... Pakilapit ng mikropono, please. Paki-assist. Pakilapit. Ilapit mo. Lapit mo sa kanya. Yan. Sige pa, kundi pa, para hindi siya nakaganon. Ilapit. Pati yung sa, kay sir. Pakilapit mo, pakilapit, please. Yan. Yung mic. Yan. Yan, okay. Thank you. Yes, Ma'am Winnie. Nagpunta po ako nung sa agency po. Kasi po pintawagan po namin yung ate po namin doon sa amo po. Ayaw po ipakausap sa amin po yung amo niya. Ay nung ate ko po, yung amo nga po niya. Sabi po nung amo po ng ate ko, kung gusto daw po namin makausap yung ate ko, pumunta daw po kami ng agency. Tapos nagbanta pa nga po yung employer po niya na kapag nangialam pa daw po, magpapatawag po siya ng pulis doon po sa tumawag sa kanya. Sinabi po ng amo yon. Sino po sa amo? Lalaking amo, babaeng Yung amo? babae po. Kasi daw po yung amo po niyang babae, hiwalay daw po yun sa sa unang asawa. Tapos po may pangalawang asawa daw po yung Okay, so yung pagbabanta na yon na binitiwan sa inyo ng amo, ng sister ninyo, ipinarating niyo po yan sa agency? Opo, yun po yung sinabi ko po sa agency. At sino po nakausap niyo doon? Yung Kay po. Kay. Opo. Okay. Anong sabi po ni Kay nung ipinarating niyo po yung impormasyon na yon? Sinabi ko po na kung pwede pong ilipat yung ate ko po sa ibang amo. Sabi po nila bawal daw po yun kasi daw po makakasuhan daw po yung ate ko. Tapos sabi ko nga po hindi nga po siya okay dun sa
mga inaalagaan po niya kasi yung mga ginagawa daw po nung ate ko, minamasama po nung bata. Sabi po nila na anong muwang po nung bata, yung ate mo yung may isip, siya po yung mag-adjust. Tapos sabi ko nga po sa kanila, yun nga po yung ate ko nga po yung may isip. Kung isumbong po nung bata na sinasaktan po siya nung ate ko kahit hindi naman po. Okay. Ms. Lianis, so meron ka empleyadong pangangalang Kay. Yes po, Your Honor. Nandito ba si Kay? Dalawa po silang, wala po rito, Your Honor. Dalawa po silang welfare. Si Miss Menchi po yung isa. Hindi, yung si Kay lang gusto makausap sana dahil yun yung nakausap ni Ma'am Winnie. Your Honor, pwede po ba nating tawagan? Wala po siya eh. Well, sige po, tawagan natin. So ano pong reaksyon niyo doon, ma'am? Yung ginawa ng inyong tauhan? Ay, nanghingi po ako ng dispensa kay Ma'am Winnie sa hindi magandang sagot ng welfare na si Miss Kay. Hayaan mo, Ma'am Winnie, bibigyan ko siya ng disciplinary action. Ikaw nga, dinisiplina ng suspended ka na. So magdidisiplina ang isang na disiplina. So ang gagawin natin. Anyway,